Radyo Bandera, Kuskus Bandera, Kuskus Bandera. Maghahatid ng impormasyon at mga nagbabagang balita. Tatalakay sa mga usaping pambaya sa ilalim ng nag-iisang bandera ng Republika ng Pilipinas. Ito ang programa maglalahad ng katotohanan. Kukuskusin, babatikusin ang mga pasaway sa gobyerno at sa ating lipunan. Kuskus Bandera, Kuskus Bandera. Sandigan ng mamamayan, kakampi ng mga ina. Kuskus Bandera, Kuskus Bandera. Natatanging programa sa radyo na nabubuhay sa maalamat na kasabihan ni Attorney Ruben Arcanoy. Ang lungsod na nasayo, maoy makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron, maoy makapukan sa atong kagawasan. Kuskus Bandera, Kuskus Bandera. At ngayon, narito ang inyong anchorman. Magandang umaga, Pilipinas! Magandang umaga, Cotabato City at Bangsamoro Farm Government. At narito po ang ating Bandera News Primetime Edition. Ngayon pong araw po ng Thursday. Huling araw na pala, July 31, 2025. Uy, napakabilis ng panahon. August 1 na pala bukas. Ako po ay ang tagapagbalita, Jasper Acosta. At narito na ang ating mga balita ngayong umaga po ng Thursday. Arestado ang mag-ama sa isinagawang buy-bust operation ng Dato Udin, Sinsuat PNP sa bahagi ng Sitio Gubat, Barangay Makir, Dato Udin, Sinsuat, Maguindanao. Ang drug buy-bust operation ay pinangunahan ni Dato Udin, Sinsuat Chief of Police Lieutenant Colonel Ismail Madin. Nilala ang mag-abang na aresto na sina Noel Silva, 48 years old, at Esmael Silva, 23 years old, na pawang mga residente ng Talitay, Maguindanao. Nakuha sa mga suspek ang nasa 3 malalaking pakete ng hinihinalang shabu na may timbang na 150 grams na nagkakahalaga ng 1 million pesos. Sa panayam sa mag-abang suspek, sinabi na mga ito na napag-utusan lamang daw sila at hindi nila alam na shabu pala ang kanilang daladala. Pinuri naman ni Dato Udin Sinsuat Vice Mayor Dato Bob Steele Sinsuat ang mga kapulisan sa ipinakitang katapangan upang magsumpo ang malalang problema ng droga sa bayan ng Dato Udin. Samantala, bumisita naman sa tanggapan ni Maguindanao del Sur Governor Dato Ali Mintimbang si Police Brigadier General Jason De Guzman, ang Regional Director ng Police Regional Office Bangsamoro Autonomous Region sa bayan ng Talayan sa Maguindanao del Sur. Layunin ng courtesy visit na pagtibayin ang ugnayan ng Philippine National Police at ang lokal na pamahalaan sa pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa lalawigan. Sa pagpupulong, binigyan din ang kahalagahan ng matatag na pakikipagtulungan ng LGU at ang mga tagapagpatupad ng batas, estratehiya sa pagpigil sa krimen at mapabilis ang paglutas sa mga kaso at matiyak ang kaligtasan ng publiko. Kapwa nangako sina General De Guzman at Governor Ali Mintimbang na ipagpatuloy ang kanilang pagkakaisa sa pagtataguyod ng maayos at ligtas na komunidad. Sa Buldon, Maguindanao, abot po sa 126. Mahigit 100 na mga schoolhead sa mga pampublikong paaralan sa bayan ng Buldon ang lumahok sa Municipal Education Summit na pinangunahan ni Mayor Pamia Manalo Masurong at Maguindanao del Norte Schools Division Superintendent Almanur. Layunin ng Education Summit na alamin ang mga kakulangan sa mga paaralan at kagamitan ng mga guro upang ito ay agad na masolusyonan sa tulong ng local school board at ng MBHTE na mahagi din ng alkalde ng office supplies, calendar, weighing scale, papel at iba pa mga school head na mga gamit sa paaralan. Binigyang halaga ni Mayor Pamia Manalo Masurong ang sektor ng edukasyon dahil napabilang ito sa top priority program sa ilalim ng Mapia Buldon Flagship Program. Nananawagan ng alkalde sa mga estudyante na mag-aral ng mabuti upang makapagtapos ng pag-aaral para marating ang kanilang mga pangarap sa buhay balang araw na maging professional
o kilalang mga larangan sa trade and commerce. Tema ng Education Summit ngayong taon, Vehicle for Peace, Progress and Development through Moral Governance. Narito ang pahayag ni Mayor Pamilla Manalaw Masurong at ni Vice Mayor Abolais Manalaw ng Buldon. Ngayong araw po yung aming Education Summit na kung saan nandito yung sa MBHTE, iba pang education sector. Sila yung mga participants na pinag-usapan namin dito yung mga issues and concern ng ating mga guro sa paralan para naman kung may mga problema sila ay masolusyonan ng LGU. Ito yung mga supplies na ibibigay po namin sa ating mga teachers na kung saan magagamit din nila ito. Ito ay galing po sa Special Education Fund po ng LGU. Meron kaming 126 participants. Mahalaga po ang edukasyon. Maliban sa ito ay isa sa pangunahing priority agenda ng Mapia Buldon. Nang sa ganon, alam natin ang edukasyon ay tulay tungo sa isang mas mapayapa, mas maunlad na kinabukasan ng ating mga kababayan. Actually sila yung may malaking papel pagdating sa classroom, yung ating mga school heads na kung saan sila yung magbibigay kaalaman din sa kanilang mga guro pagdating sa eskwelahan patungo doon sa ating mga Bangsamoro learners. Ito po ay mahalaga dahil nakikita natin na pag ang isang tao ay professional, talagang hindi na yan kayang gumawa ng hindi mga kanais-nais. And proud kami dito sa municipality ng Buldon na ang daming professional. Nandyan yung sa LPTs pa lang namin, licensed professional teachers, ang dami din namin mga abogado, may mga doktor at engineer. So yun yung aming kaya tinututukan namin yung edukasyon para naman yung ating mga kabataan ay maiangat din natin sila na sabi ko nga sa kanila kung gawin naming inspirasyon yung mga kabataan namin na naging professional na dito sa municipality ng Buldon. Lagi kong hinikayat yung aking mga kababayan na hindi po dahilan yung kahirapan. May mga magulang po na walang pinag-aralan pero lagi kong hinihikayat sa kanila na kayo na mga magulang na walang pinag-aralan, tutukan po natin, suportahan po natin yung ating mga anak na sila yung dalahin natin sa eskwelahan, sa madrasa para po balang araw magiging professional na din po sila. Yes po, isa din po yan sa mga programa ng Mapia Buldon, yung magkakaroon kami ng mga feeding program for my second term. Ito yung pangalawang buwan na naumpisa na din namin kahapon, no? Yung feeding program namin sa mga paralan, sa mga barangay. Inshallah po, tuloy-tuloy na po yan sa mga susunod na buwan. Dahil ang batang gutom, di po yan nakakapokus. So kailangan po natin matutukan din yung kanilang nutrition para naman po medyo mabawasan yung prevalence na kami ay medyo mataas sa stunted. So yun po yung isa sa priority din namin sa mga sa nutrition po na medyo mabawasan. Ako po ay nananawagan sa aking mga kababayan, sa ating mga ina at ama na nakikinig ngayon, nanonood or nandito sa municipality ng Buldon, na suportahan po natin yung ating mga anak sa kanilang pag-aaral hanggang sila po ay makatapos ng kanilang pag-aaral. Balang araw po sila din ay di natin alam, maging mayor din po sila ng municipality ng Buldon. Maraming salamat po. Paniniwala ko kasi nakikita ko na ang edukasyon ay kaya niya na magkaroon ng nag-create ng ng bayan tulad sa mga taxpayer. So nakikita natin sa mga professional ay sila sa taxpayer sa income. Dito nga sa Buldon, itong paglago at naging first class municipality kami ngayon from fourth class to first class. So nakikita ko, yung income ng munisipyo ay majority na hindi tulad noon na walang nagbabayad ng tax. So dahil sa maraming naging professional, maraming naging sundalo, pulis, naging teacher, ay naging maganda, maayos yung sa tax, business tax, tax namin,
So yun kagandahan ng profesional na ng edukasyon. Sabi ko nga, itong mga teacher ay kung titingnan natin, sila nag-sacrifice. Ito nga, napakaliit ng sahod nila pero nakikita ko sila yung pinakamalaking naiambag sa progress ng mga munisipyo. Kaya ito pinakamahalaga, ang priority ni Madam Miora na sa kanyang flagship program sa Mapia Buldon ay itong edukasyon. Kaya kami po sa legislative bilang isang vice mayor ay support kami dun sa kanyang magandang advokasya para sa edukasyon. Sa teacher lang, itong applicant namin na mula sa Buldon is nasa 400 head na applicant. Yun lang So, ang dami pa. Sa teacher lang yun. So, yun lang napakaganda. Mga doktor, police, abogado. Marami kaming abogado. So, nakikita ko yung problema pa rin sa peace and order. Nakakaambag din yun sa kapayapaan. Pagkat pag ang household professional, nakapag-aral, nakapagtapos, gaganda yung samahan ng community. Minsahe ko sa mga families, sa may mga anak na kailangan i-sacrifice na makapag-aral. Kasi malaki talagang may ambag ng mga bagong henerasyon pagka sila'y nakapagtapos. Kasi ang pag-asa ng bayan ay nasa community. Hindi sa tulad namin, kami lang yung nagmamanage. Pero maganda itong ng ating kagalang-galang na mayura pagkat tinututukan niya yung sa level ng edukasyon. So yan po sina Mayor Pamia Manalaw Masurong at Vice Mayor Abolais Manalaw dito sa Matagumpay na inilunsad ang Municipal Education Summit na naglalayon na matugunan ang pangangailangan ng mga guro, ng mga estudyante at gayon din sa mga silid-aralan. Lubos naman ang kagalakan ng mga guro at estudyante sa Nunangan Elementary School sa bayan ng Dato Angal, Midtimbang sa Maguindanao del Sur sa ipinagkaloob ng mga kagamitan ng lokal na pamahalaan sa pangunguna ni Mayor Nathaniel Midtimbang. Ang mga kagamitan ay kinabibilangan ng mga teacher's kit, learner's kit at toys for kids. Namahagi din ng mga prutas, vegetable bilang pabaon, cash na papremyo at mga pagkain. Kabilang na dito ang feeding program. Lubos ang pasasalamat ng mga guro at mga estudyante ng Nunangan School sa lokal na pamahalaan. Ito po ay may kaugnayan sa paggunita ng Nutrition Month celebration. Lubos din ang kaligayahan ng nadama ni Barangay Timbangan Sharif Agwak Chairman Jedi Abutasil nang gawaran nito ng prestihiyosong award nitong Seal of Good Local Governance for Barangay na ginanap sa 2025 Liga ng mga Barangay National Congress sa World Trade Center. Ang award ay mismo tinanggap ni Chairman Jedi Abutasil na halos mapaluha si Kapitan matapos na maalala ang kanyang ina at dating punong barangay ng Barangay Timbangan na siya lamang ito pinagpatuloy kasama ng mga opisyal. Pinagmamalaki naman ni Sharif Agwak Maguindanao del Sur Mayor Ahmad Mitra at Vice Mayor Haji Oping Ampatuan na mapabilang ang Barangay Timbangan Sharif Agwak sa maraming barangay na ginawaran ng prestiyosong award na Seal of Good Local Governance for Barangay. Dinagsa naman ng mga residente mula sa Barangay Ross Rights 3, Cotabato City ang ika-10 araw ng Medical Outreach Program ni BTA Bar Member of the Parliament Romeo Sema. Ang Barangay Ross Rights 3 ang ika-10 barangay na tinungo ni MP Sema upang mabigyan ng libreng serbisyong medikal. Katuwang ni MP Romeo Sema sa pagbibigay ng serbisyong medikal ang Ministry of Health, 6th Infantry Division at Barangay RH 13. Kabilang serbisyong handog ni MP Sema, libreng gamot, medical consultation, wheelchair, reading glasses, NutriMed, libreng gupit, livelihood information awareness at food pack. Lubos naman ang pasalamat ng mga residente sa tulong na andog ni MP Romeo Sema. Itatayo sa kauna-unahang pagkakataon ang Nuclear Medical Center sa lalawigan ng Sultan Kudarat Province.
na magbibigay ng serbisyong medikal para sa mga residente. Ito ay ibinahagi ni Sultan Kudarat Governor Dato Pax Ali Sangki Magunadato sa kanyang official Facebook page. Ang pasilidad ay inaasahan na magsisilbing sentrong medikal na may advanced diagnostic at therapeutic services gaya ng PET scan, SPECT imaging at radioisotope therapy. Sa pamamagitan ng center na ito, hindi na kailangan bumiyahe pa patungong Davao o General Santos para sa mga naturang serbisyo. Target din ng proyekto na maiwasan ang pagkaantala ng pagsusuri sa mga sakit gaya ng kanser, sakit sa thyroid at kondisyon sa puso. Sa BARM government naman, sinimula na ng Bangsamoro Parliament Committee on Women, Youth, Children and Persons with Disabilities ang 4 na araw na deliberasyon ng Parliament Bill No. 336 o panukalang Bangsamoro Gender and Development Code. Sinimula ng mga mababatas ang talakayan sa pamamagitan ng pagrepaso sa paggabay sa mga prinsipyo ng batas bago magpatuloy sa mga panukalang pag-amyenda. Ang komite na pinamumuno ni Member of the Parliament Baileng Mantawil ay pinag-aralan ang mga rekomendasyon na nakalap mula sa mga nakaraang konsultasyon at pagpupulong ng Technical Working Group, kung saan imbitahan ang mga eksperto sa batas at mga scholar mula sa mga institusyong Islamiko upang magbigay ng kanilang input. Una nang itinakda na ipasa ang nasabing batas noong buwan ng March sa kasalukuyang taon, ngunit ito ay pansamantalang naantala ang pag-usad ng batas dahil sa mga pagbabago sa pagkakataon pagiging kasapi ng parlamento. Tinalakay din ng BTA Parliament sa pamumuno ng Bangsamoro Parliament Committee on Local Government o sa pamumuno ni Attorney Najib Sinarimpo ang BTA Bill number 355 o panukalang pag-institutionalize ng Salamat Excellence Award for Leadership. Ang Salamat Excellence Award for Leadership ang pinakamataas na parangal sa mga LGU sa kasalukuyan sa ipinatutupad ng Ministry of Interior and Local Government. Ang nasabing parangal ay siya rin pinakamataas na karangalan na tatanggap ng mga lokal na opisyal pang rehiyon, gayon pa man ito ay nanatiling walang legislative mandate. Ayon kay MP Najib Sinarimbo, ang nagsilbing minister ng MILG, noong inilunsad ang programa, ang panukala na ito ay naglalayong gawing formal at palawakin ang sakop ng SEAL, itong Salamat Excellence Award, upang matiyak na ito ay magpapatuloy bilang isang mahabang institusyon na nagtataguyod ng mabuting pamamahala. Dito po nagtatapos ang ating palatuntunan ngayong umaga po ng Thursday, July 31, 2025. Sana po natin mga reporters, cameraman at technical side Ricky Madamba. Ako po yung tagapagbalita, Jasper Acosta. Nag-iwan sa inyo ng gandang umaga po sa inyong lahat. 105.3 Radio Pantera, Cotabato City. Pinakarespetado sa news and current affairs. Ito ang bagong radyo ng sambayanang Pilipino. Radyo Pantera. Tahanan ng mga balitang totoo, musikang bago at may serbisyo publikong taos sa puso. 105.3 Radio Pantera. Iwawagayway ang Pantera ng Balay.